So nandito po kami ngayon sa isang tumpok ng mga bato. Ito po nga mga bato na ito ay tirahan po ng milyon-milyong mga ibon. So mapapansin ninyo mayroon pong isa doon, pangalawa yan, tapos pangatlo yung maliit na yon. Pero kung titingnan natin parang magkadugtong sila sa mainland. So ngayon ay nandito kami ni Ayon para ipakita sa inyo ang lugar na ito. So ngayon pa lang ang dami ng mga ibon na nagsisipag liparan. Aakyatin namin yan mamaya. So kung titingnan natin yung dagat ay medyo magalaw dahil dito po yung tinatawag na sulog o tawagin sa amin o yung matinding current ng tubig. So kitang kita yung ilalim. Ayan yung mga halamang dagat, medyo mababaw lang to dito. Tapos trivia lang, nung unang panahon mayroon to ditong maliit na sandbar. Yan dyan sa side na yan dyan, may sandbar to dito. Dito tumatambay yung mga mangingisda. At kahit nung kami ay nangunguha ng yung bagulan, anong tawag na niyo sa Tagalog yan? Panos, basta yung parang malaking pusit. So dito kami tumatambay noon dahil mayroon pang buhangin noon kapag gabi, lalo pa pag maliwanag ang buwan. So sumusunod talaga sila sa pain namin. Kaya yan yung akyatin. Bawat isa ay aakyatin namin ni Ayon para makita natin kung may mga pugad ng ibon. Pero huwag kayong mag-alala, hindi naman namin kukunin yung mga itlog. Mas lalo doon sa pinakamalaki na yon, ang daming mga ibon. So yan, makikita mo talaga yung ilalim ng dagat. Ganito ka linaw yung tubig dito, ganito ka linis at buhay na buhay. Ang daming mga corals. So ayan na yung mga ibon. Sure ako na sa ngayon ay marami talagang pugad. Kasi ang dami nila, ang daming itlog. Kaya yan. Ganda. Yan. Huwag kayong mag-alala, hindi namin kayo anuhin. Titingnan lang natin. Lino ang tubig, oh. Sarap maligo. So dito nakakatuwa. Makikita mo talaga yung mga kulay blue na isda. Yan. Ang cute tignan. Dami, oh. Papunta doon. Ipapakitang gilas din sila lahat. So ngayon ay nandito na kami sa isang bato. Kung titingnan mo doon kanina ay mababa lang, pero pag nandito malaki din pala to at saka medyo mataas. So kakayanin natin. Hindi ba ito kung inakyat natin dati yon? Diba? Ha? Ito din, no? So titingnan natin dyan kung anong mayroon dyan sa itaas. Dito. So nandito na kami sa itaas. At ang mga ibon ay nasa ulunan lang namin. Ayun yung aming bangka. At saka ayun yung pangalawang hindi pala isla. Pangalawang bato na akyatin natin. Na doon ay mas maraming itlog ng ibon. So dito
ay meron tayo nakita na dalawang itlog. Ayun o. Ibig sabihin, naiinitan lang pala to. Oh. Ayan. So nakapatong lang sila sa bato. Tapos walang mga sapin-sapin kundi bato lang. Nauulanan, naarawan. Kaya masasabi natin na napakatibay ng mga ibon na ito. Sila. Dami nila. Huwag kayo mag-alala, hindi namin kayo kukunin. So ito pa, mayroon pang isang itlog. Ang iba pala napisa na yun, no? Oo, kaya siguro yung marami to. Oo. Nagsipisaan na lang yung iba. Ganto. Yan. Mas lalo doon sa kabila. Yan, napaka simple lang talaga yung kanilang pugad. Gawa lang sa mga bato. At yung itlog nila ay nakabukas lang. At saka naiinitan at nauulanan. Ayan. Hanggang sa sila ay maging sisiw. Yung mga kinakain nila, yung mga alimasag. Ayan o. So, ayun si Ayon sa itaas ng bato. Sarap dito magtambay. Oo. Nakaka-relax. Dito kapag tatambay ka, mawawala yung problema mo. Alam mo kung bakit? Bakit? Bukod tanging alon lang yung maririnig mo at yung huni ng mga ibon. Oo. Malayo ka sa maingay na ng mga tao. Malayo ka sa mga problema. Kasi pag may problema ka, tamad ka lang sa dagat. Kaya nga. Tanggal ang problema mo. Pero malalaki yung sila dun, no? Saan? Dito kasi yung kanang-isda eh. Oo. Wala na. Yung tinatawag na... Ayun nga. Pero no? Oo. Yun. Kita ba sa video? You know? Hindi makita yan. Nag-alon-alon ng dagat eh. Yun. Ay oo. Ay kadami. Yun o. Pwede mangawil doon. Mamaya. Ay, kung yun. Anong tawag dyan? Gataw. Gataw. Yun o. So ngayon ay lilipat tayo doon sa kabila. Sa mas maraming pugad at mas maraming ibon. Kaya samahan niyo po kami. At shout out kay Mark. Mark, kung ikaw yung nasa kalagayan, makikita ka na maraming itlog dito, ano yung gagawin mo? Shout out din sa Sheila Sarsari Vlog, kay Sheila, Rovera Enriquez, kay Justin, kay Bert, kay Dandy, kay John Lloyd, kay Gerald, kay Dreamart, sa Rovera family, Ipitito family, Tagalog family, kay Rose, sa lahat po ng ating mga organic viewers, organic subscribers, sa mga tumatangkilik sa Facebook, Mindoro Biners TV at sa TikTok, maraming salamat po sa inyo. Tara! Ay, saan? Nakunan ko na yan. So ngayon ay bababa ulit kami. Yan, dyan kami dumaan. Galing dito sa itaas. Punta dito. Daming mga balahibo ng ibon. No? Yun pa yung aming lalakbayin. Ang ganda ng maliit na bato na yun sa taas, sa gitna. Ngayon ay papunta na kami doon. Medyo hiningal ako. Taas din kasi, no? Taas. Kung titingnan mo yung inakyat namin na yan, mababa mag dito. Pero pag nandun ka na, hirap.
Ayan yung isang bato. Ang ganda tingnan. Tapos yun yung pinakamalaki sa gitna. Tapos ito ay yung pinakamaliit. Isang linaw ng tubig. Sa mga nagtatanong, ito po ay matatagpuan dito po sa Bulalakaw Oriental, Mindoro. Kung nahingal po ako doon sa kabila, Mas maingat ka dito. mas hihingalin tayo dito dahil mas mataas po ito. Kung titingnan lang ay mababa. Yung shape ng bato na yan, para siyang makina ng motor. Paano man sabi? Kasi yan, tinan mo, yung shape ng bato na yan. Yun yung dulo. Para siyang natutulog na, Parang angel. oo. Yung parang bata. Oh. So yung isa na yun, hindi na natin akyatin dahil alam naman natin na wala ng ibon dyan. So dito lang. Kanina ang mga nakita natin pugad, mga 5 pugad siguro. Ganda, no? Yun. Yan, pinanggalingan namin. So nagbabadya yung ulan pero sana ay hindi kami maabutan. Kasi pangit sa video kapag madilim ang paligid. Ito yung mga sumibol na mga bato sa gitna ng karagatan. So ngayon ay padaong na ulit kami dito sa pinakamalaking bato. Ito yung challenge dito. Dapat ay mapagtagumpayan. Dito na ulit kami sa isa pang malaking bato. Ayun si Ayon, tinatali niya yung bangka namin. Yan yung ating akyatin. At dito mayroon pong mga butas. Mayroon din ditong mga sea snake o walo-walo, pero hindi na natin sila papakialaman dahil yung target natin dito ay tingnan natin yung maraming mga ibon na naninirahan dito sa lugar na ito. So kung mapapansin nyo sa ating ulunan ay maraming mga lumilipad na ibon dahil dyan nga po sa taas ay maraming mga itlog. Pero inulit natin, disclaimer lang, hindi po natin yon kukunin dahil tayo po ay nature lover po. Hindi po tayo mahilig sa pangunguha ng kung ano man mga nakakasira sa kalikasan. So dahil sa hindi okay yung bangka dito, ayun si Ayo naghanap ng pwedeng pagparkingan ng bangka, yung safe. So ako naman ay magsisimula na akong umakyat dito sa bato. Kaya samahan nyo pa rin ako dahil si Ayon ay nandun sa kabila, maghanap siya ng pwedeng mapaglagyan ng bangka. Ito yung butas, oh. So dyan maraming itlog, pero dito muna tayo. Daming sugat ng aking kamay. Mapapansin nyo yung mga bato
ay parang may mga puti-puti. Tapos parang may mga tinanggal yung pinakadulo. So hindi po tao yung may gawa nito kundi mga ibon. Yan. Dami nila oh. Yan, dito na tayo. So, doon lang kami galing kanina. Ayan. So, dito wala tayong gaanong nakikita. Doon talaga sa kabila yan. Nakakikita nyo na yan. Diyan marami. Ayun si Ayon. Mas pinili niya na doon iparada yung bangka para safe. Dinadagit ako ng mga ibon. Okay ka lang yan? So yung dito ay puro pisa na. Napisa na yung mga itlog nila dito. Doon tayo lilipat. Ayun talaga sa kabila, dami. Kaya lang yung iba sisiw na rin yata. Tingnan natin. Pag nandito ka talaga dapat ay maging maingat ka sa yung mga dinadaanan. So ayan si Ayon. Pagod yun? Huwag ka magalala, maliligo tayo dyan mamaya oh. Sarap maligo dyan oh. Yan sinasabi nila na tirahan ng mga sirena. Mga kwento-kwento nung unang panahon. Pero pag ngayon hindi mo ikwento yan, mapupuno ka ng bash. Kaya nga unang panahon eh. Yan. Wala nang laman yung iba. Wala nang laman. Tulad to. Napisa na. Tapos yun. Ibig sabihin nung April pa to. Ayan o. Puro pugad yan. So akit tayo dyan. Yan si Ayon. Papakyat na. Uy. Pagod. May tao dun oh. So ito bago pa lang. Kaya pala. Yung iba. Kasi tag-iisa pa lang laman eh. Oo. Bago pa lang yan. Yan o, isa. Tapos, yun doon sa may dulo. Yun. Tapos ito pa. Isa din yung laman. Kaya pala parang bago yung mga bato no, na inipon-ipon. Kasi yung mga luma, ayan o. O bago lang ulit sila ngayon mangitlog. Bago pa lang. Saan pa yung isa? Dino. Ayun sa dulo. Yun. Ibig sabihin, kaya pala nagkakaroon ng mga ganitong bato na maliliit dahil pala sa mga ibon. Oo. Sa paglipas ng maraming panahon ay magiging ano na to?
Mga ganito Yeah. kalakating bato. Dito. Oo. Parang ginagawa nila, tinutuka nila, tapos yun yung iniipon. Pero yun ay galing doon sa isang isla. Din yun, oh. Hindi, ito. Saan? Ito din yung mga, Dito lang din Oo. pinag-ipon-ipon. kung bakit hindi na matutulis, di ba? Dapat matulis to. Ah, Ngayon, medyo safe na siya kasi nga, hindi na mababasag yung tinutuka ng ibon. So, ibig sabihin, diyan banda, ayan, ay marami pang mga pugad ng ibon. Papunta doon. So, yung iba kasi, may pinagbasagan na ng itlog, so ibig sabihin yun ay sisiw na. So, yung iba naman, bago pa lang may pugad yan, katulad yan pugad. Sa dalawa, tatlo. So daang-daang pugad ng ayan o, ibon yung nakikita natin dito. So ibig sabihin yung iba wala pang mga laman. At mangingitlog pa lang iba, at ang iba naman ay posibleng napisa na. At pipisain ko pa lang ang iba. Hindi, joke lang. Parang uulan na. Pero kahit uulan patapos na rin tayo. Itlog ha, mapakan. So ayan, umambon na. At ngayon ay nandito na kami sa ibaba. Ayan. At ngayon ay nandito na tayo sa sinasabi nilang swimming pool. Dito sa gitna ng mga bato. Napapaligiran po ito ng mga tubig dagat. Ayan. Sobrang ganda ng lugar na to. So yun po, maraming salamat sa pagsama niyo po sa amin at sa mga bago pa lamang dito po sa ating YouTube channel. Pasuyo naman po sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Pasuyo subscribe at paki-share at mag-comment at paki-like po ng video na to para mapanood pa po ng inyo pong mga kaibigan at mga kakilala. Sa pangalan po ni Mark na nasa Romblon, ako naman po inyong lingkod, MJ Rivera, kasama natin si Ayon. So muli, maraming salamat and God bless! bye bye guys!